Si Mr. Peps ay gagawa ng isang kilawing dorado. Simulan ta na! Puro baser naman nito si Mr. Peps. Ganito lang to. Pulupot mo. Hila uli. Pulupot. Hila uli. Kabilang side naman. Ayan na. Madadal niya. Yan yung balat niya. Kabilisan lang. At napakasimple lang naman yung ginagawa talaga ng ganito. Hindi na tayo sa paggawa. Totoo ka na, Choy. Pwedeng daliri na lang yung ginagawa nito. At pwede mo nang hilain to. Kung gusto mo maging mabilis na, hilain mo na lang siya. Nadali na. Saka naman natin tanggalin yung pinakalaman niya. Na simpleng-simple pa rin. Totoo ka na, Choy. Sariwang-sariwa. Masarap na ito sa kinilaw. Kaya sashimi. Tanggalin na muna natin yung pinakang tinik. Siya yung magiging sagabal sa pagkain natin. Ito naman, may tinik. Pwede to sa may sabaw. Pag kabisado mo yung ginagawa mo, pwede mong hindi tingnan. Yung pinaka-importante doon, kabisado mo lang. Pero minsan tayo nasusugatan. Kasi minsan lamang lang naman yung tsamba. Sabi nga nila, siram sana. Sila'y nanonood sa ginagawa ni Mr. Peps na simple-simple lang naman. Alien din. Pwede na. Mulan ka na. Tsamba. Alisin muna natin yung balat para hindi maganit hiwain. Pinaka-importante sa lahat, kailangan maging malinis lang. Naugasan naman to, Talban River. Natin ilagay na. Ginawa mo, malaki na daw. Kati sa fiber niya. Plan muna natin ng asin. Ayun ang panghugas natin. Mekos muna natin siya. Pwede na? Yes, yung kadi. Another hugas ulit tayo. Ito naman yung panghugas ulit natin. Mekos uli siya. Sabi nga ng kapatid nating Indiano, kung saan ka masaya, doon ka. At importante dyan, malinis yung kamay mo. Saka mo naman pipigaan talaga to. Para maalis yung pinakangkatas niya. Ilang sandali pa, mangyayari na.
Kumakain ka ng bet? Ay, pot. Dahil malinis na, titimpla na natin nung pandiinan na. Ito na nga lahat. Biro lang, baka matapon. Isa sa magpapanghang ng mga tumbong natin. Wala dyan, yung katas na ng lemon. Paminta, crack. Pagsabayin na natin yung nagpapalasa. Kulang pa, dagdagan pa natin siya. Wala nang ibang gagawin, kundi imekos-mekos muna siya. Mayroon pang kulang na isa. Yung isa talaga sa magpapasarap sa kanya. Alam niyo ba? Yung kamay ni Mr. Peps nga pala. Tuloy-tuloy tayo sa pagmekos-mekos. Parumpasa na! Panrimati na! Hindi siya nalaman sa mga tagubuhatan. Nakaligtaan ko pa. Ito na nga siya. Mayroon na namang isa na hindi nailagay pa. Kaya hindi pa gaanong sumasarap siya. Alam niyo ba kung ano yon? Yung ngiti ng pinsan ko. Ito na nga yung nawawala ng isa. Makukompleto na siya. Sugar, yun talaga yung magpapatamis. Lalong-lalo kung balo ka o wala kang asawa. Kailangan samahan mo ng matamis para dumikit. Aray mo! Aray mo daw. Pero, mangyayari na to. Yan, pwede na. Ito na nga. Siguro bago sila, si Mr. Peps muna. Yung husga kung gaano nga kasarap siya. Bago natin ipatikim sa kanila. Buray na niyang siram. Nag-um niya. Sa Tagalog, napakalinamnam niya. Gawa ng isda, sariwa siya. At yung gulay, restless talaga. Kaya ano pa, ipapatikim natin sa kanila para sila rin ang musga. Nandito na nga tayo sa pagpapatikim. Ito nga si boss, isang katiwala ng big boss natin dito. Siya titikim na. Siya na yung musga. Kung anong magiging lasa ng ginawa ni Mr. Peps. Tikman mo na! Sabi mo konti, close up mo. Dahan-dahan lang. Ninanamnam niya na. Anong masasabi mo naman boss sa lasa? Parang hindi masarap ah. Yan maganda. Maganda yan. Mintis ata yung ginawa ni Mr. Peps. Nasobrahan ng bechin. Hindi parang yung panlasa. Ito original to kasi mga sinaunang panlasa talagang ginagawa nito. Mukhang hindi siya gumagamit ng MSG. Tayo maghanap kung talagang ganun nga rin ba yung magiging komento ng iba. Tulad yan ito, siya titikim na. Tikman mo na nga. Anong masasabi mo naman sa ginawa ni Mr. Peps? Lang siram! May naka mo! Malamang, ito na yung hinahanap ko, kasabwat. Ang pinakamasarap dyan. Tutulakan natin ito. Si Ramsa na. Inulit pa, talagang nilalasahan niya. Sobra! Amo na.